Oo nga, Ninong. Pero alam ko kahit napatay ko ang aswang na ito, marami pang darating. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko sila nauubos. Makalipas ang maraming taon, nagkaroon ng pagkakataon si Aurelio na makapasok sa kapulisan. Sa tulong na din ng ninong na si Kapitan Arnel, nagawa nitong matupad ang matagal ng pangarap. Ngayon, Aurelio, mas lalo mong magagampanan ng maayos ang tungkulin mong maglingkod sa bayan. Huwag mo lang aabusuin kung anong kapangyarihang kakibat ng pagiging pulis. Kapag nangyari yon, ako ang unang makakalaban mo. Wika ni Kapitan Arnel. Huwag po kayong mag-alala, Ninong. Kilala niyo naman ako eh. At isa pa, hindi ko kailanman sisirain ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Tugon ni Aurelio. At kagaya ng ipinangako nito, naging patas at matuwid na pulis si Aurelio. Matagal na panahon din ang lumipas. Halos nakalimutan na ng binata ang nangyari nung nagsisilbi pa lang ito bilang tanod. At muli lang naungkat ang kaganapan nung minsang hawakan niya ang kaso ng pagpatay sa kanilang bayan. Nag-imbestiga ang binata sa paligid ng pinangyarihan. Maging ang kaanak ng biktima ay kinausap nito. Ayon sa mga ito, natagpuan ng bangkay na wakwak ang dibdib. Wala na ang puso at atay. At may mga kagat ng hindi kilalang hayop sa kalamnan nito sa binti at braso. Maging ang mediko-legal ng pulisya ay hindi maipaliwanag kung saan nagmula ang mga kagat. At mas lalo pang nagtaka ang otoridad dahil hindi pa talim ang ginamit ng salarin upang hawiin ang katawan ng biktima. Maging ang binata ay nagtataka kung ano ang posibleng gamit ng salarin. At para malinawan sa lahat ng suspisyon, pinili ni Aurelio na magpatrolya sa lugar kung saan naganap ang pagpatay. 6:00 ng gabi nang magsimula ang patrolya ng binata. Mag-isa siyang pumasok ng mga oras na yon dahil malakas ang kutob nito na hindi tao ang may gawa ng pagpatay. Naglalakad ang binata sa lansangan ng mga sandaling iyon. Tahimik naman ang lahat. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nakatambay pa sa labas ng kani-kanilang tahanan habang masayang nag-uusap. Mapayapa ang lahat ng gabing iyon. Ngunit nang magawi ang binata sa kabisera, dito niya napansin ang figura ng 2 tao. Nang mapansin siya ng mga ito, dali-daling naglakad palayo ang 2. Sandali lang. Huminto kayo. Wika ni Aurelio. Ngunit hindi tumigil ang 2. Patuloy ito sa paglalakad. At nang subukan silang sundan ng binata ay mabilis na tumakbo ang mga ito. Dali-daling hinabol ni Aurelio ang 2 hanggang sa masukol niya ang mga ito sa loob ng lumang merkado. Huwag kayong kikilos. Kung hindi, mapipilitan akong arestuhin kayo. Muling wika ni Aurelio. Hindi naman kumilos ang 2. Laking gulat ni Aurelio nang bigla siyang dambahin ng isa sa mga ito. Mabuti na lang at napakabilis kumilos ni Aurelio. Kagad niya itong nasipa palayo. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa isa pa. Nagawang kalmote ng nilalang ang binata sa likuran. Napasigaw si Aurelio. Kinuha naman ng mga nilalang ang pagkakataon upang makatakas. Hindi na nagawang habulin pa ni Aurelio ang mga nilalang dahil sa unti-unting namanhid ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa din ang binatang makatayo at marahang naglakad papunta naman sa tahanan ng kanyang ninong Arnel. Laking gulat nito nang biglang kumalabog ang pintuan ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ng buksan ng pinto. Nakitang nakahandusay sa atangan ng bahay ang inaanak. Por Diyos Santo, Aurelio! Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Tanong ni Kapitan Arnel. Hindi makapagsalita ang binata.
dahil maging ang dila nito ay namamanhid. Binuhat ni Kapitan Arnel ang inaanak papasok ng tahanan. Hiniga sa mahabang upuan. Dali-dali itong kumuha ng mga kagamitan at sinimulang gamutin ng binata. Dito na natuklasan ni Kapitan Arnel na ang dahilan ng pagkaparalisa ni Aurelio ang lasong pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sugat nito sa likod. Ilang minuto pa ay nawalan ng malay ang binata. Tuluyan itong nakatulog. Sa isip-isip ni Kap Arnel, hindi pang karaniwang tao ang may gawa nito sa kanyang inaanak. Kinabukasan nagising si Aurelio. Laking pagtataka nito kung ano ang ginagawa sa tahanan ng kanyang ninong. Dahil ang huling pagkakatanda nito, nawalan siya ng malay. Hindi makakilos sa gitna ng lumang merkado. Ninong, ano pong ginagawa ko dito? Paano po ako nakarating sa bahay niyo? Aray, ang sakit ng likod ko. Wika ng binata. Huwag ka munang magkikikilos. Sariwa pa yung sugat mo. Hindi pa natatanggal ng mga alaga kung linta ang laso na pumasok sa katawan mo. Tugon ni Kapitan Arnel. Lason, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maalala ang nangyari. Ang alam ko lang... Biglang natigilan ang binata dahil bumalik sa alaala nito ang kaganapan. Oo nga pala, may hinahabol akong 2 nilalang. Tapos, dinamba ako nung isa eh. Kinalmot naman ako nung isa. Hinala ko ninong mga aswang sila eh. Muling wika ni Aurelio. Yun din ang nasa isip ko, iyo. Hindi pangkaraniwang aswang ang nakasagupa mo. Tanging matataas na uri ng aswang lang ang may taglay na kamandag sa kanilang kuko. Hula ko, mga magindara ang nakaharap mo. Tugon ni Kapitan Arnel. Hindi po ako sigurado, Ninong. Pero iisa lang ang nasa isipan ko ngayon. Sila ang may gawa ng pagkamatay ng mga kababayan natin. Wika ni Aurelio. Ngunit hindi sumang-ayon ang kapitan sa sinabi niya. Hindi rin, Aurelio. Ang mga magindara ay hindi kumakain ng laman ng tao o anong uri ng hilaw na karne. Oo nga, aswang sila. Pero kakaiba ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Tugon ni Kapitan Arnel. Ipinaliwanag din ito ang pinagmulan ng mga magindara. Laking gulat ni Aurelio dahil kung pagbabasihan ang kwento ni Kapitan Arnel, matagal nang wala ang mga lahi nito. Pero paano nangyari yun, Ninong? Kung naubos na ang kanilang lahi, paanong nagpakita sila sa akin kagabi? Tanong ni Aurelio. Walang sino man ang nakakasigurado, Aurelio. Ang pinakamabuti mong gawin, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil kung sakaling totoong mga magindara sila, hindi mo gugustuhin kalabanin ang lahing iyon. Pasalamat ka nga lang at hindi ka nila pinatay. Wika ng kapitan. Hindi naman mapalagay ang binata sa sinabi ng ninong. Kaya nang makabawi ng lakas ay kagad na itong umalis upang mag-report sa trabaho. Pangkaraniwang araw sa opisina ang nadatna ni Aurelio. Wala namang nagbago, ngunit nang madako siya sa tanggapan ng kanilang hepe. Dito niya napansin ang 2 babaeng nakaupo sa tapat ng mesa nito. Napatingin sa kanya ang hepe. Agad siyang tinawag. Aurelio, mabuti naman at nandito ka na. Anong balita sa kasong hinahawakan mo? Tanong ng hepe. Sa ngayon, hepe, wala pang malinaw na kasagutan tungkol po sa mga nangyayari. Pero may ilang ebidensya na ako na nagtuturo na hindi tao ang may gawa ng pagpatay. Tugon ng binata. Mabuti kung ganon, pero habang naghahanap ka ng mga ebidensya, maaari mo bang isabay na lang ang kaso ng 2 ito? Napatingin si Aurelio sa 2 panauhin ng hepe.
Hindi makatingin sa kanya ang mga ito. Kaya siya na ang unang bumate para mapagaan ang pakiramdam ng dalawa. Magandang umaga po. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Magandang umaga din sa'yo. Ako nga pala si Lourdes. At ito naman ang aking anak si Fatima. Naparito kami dahil nais naming hingin ng tulong ng kapulisan. Hinahabol kami ng mga rebelde. At dito napadpad sa inyong bayan. Tumangulang si Aurelio at muling nagsalita. Wala pong problema, Ginang Lourdes. Meron po ba kayong matutuluyan? Kung wala, maaari po kayong pansamantalang tumira sa aking tahanan. Ako lang naman mag-isa doon dahil nasa Maynila ang mga magulang at kapatid ko. Wika ni Aurelio. Lingid sa kaalaman ng dalawa na alam ni Aurelio ang kanilang totoong pagkatao. Pumayag naman ang mga ito na manirahan sa tahanan ng binata. At habang nasa daan, kinumpronta sila ni Aurelio. Ginang Lourdes, magsabi ka nga po ng totoo. Kayo yung mga aswang na sumalakay sa akin nung nakaraang gabi, ano? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko ito ginagawa para kalabanin kayo o gumanti sa nangyari. Ginagawa ko ito dahil gusto ko malaman ang totoong dahilan kung bakit kayo napadpad sa bayang ito. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae nang marinig ang mga katagang ito mula sa binata. Oo nga. Kami nga ang mga aswang na sumalakay sa'yo. Patawarin mo kami kung nagawa namin yon upang ipagtanggol ang aming sarili. Inakala naming masama kang tao. Tugon ni Ginang Lourdes. Ayos lang po yun. Hindi ko naman po kayo masisisi pero sa totoo lang, kamuntikan niyo na po ako mapatay eh. Tugon ni Aurelio. Hindi namin intensyon na patayin ka, sir. Ginamitan kita ng lason na maaaring makaparalisa ng katawan mo sa loob ng ilang araw. Pero nagulat ako dahil nakakatayo saka nakakalakad ka na ng maayos. Sabat ng anak na si Fatima. Isang malakas na manggagamot ang tumulong sa akin. At doon tayo pupunta ngayon para mapag-usapan ang inyong problema. Tugon ni Aurelio. Pagdating sa tahanan ni Kapitan Arnel, kinausap ito ng binata tungkol sa mga kasama. Laking gulat ng kapitan dahil nalaman nitong mga aswang ang panauhin ng inaanak. Nasisiraan ka na ba ng bait, Aurelio? Bakit dinala mo sila dito? Delikado pag nalaman ng mga tao kung sino sila. Wika ni Kapitan Arnel. Alam ko, Ninong, pero wala na pong ibang makakatulong sa kanila kung hindi tayo. At kung sakaling totoo man ang sinasabi nilang hinahabol sila ng mga masasamang loob, mas lalong delikado ang buhay nila. Ibinaling ni Kapitan Arnel ang tingin sa dalawang panauhin. Kung titignan ay pangkaraniwan lang ang mga ito. Ngunit kung taglay mo ang mga mata ng isang antingero, may sapat na kaalaman. Makikita mo ang malaking pagkakaiba. O siya, kausapin na natin sila. Hindi ako sigurado kung makakatulong ako, iho. Pero gagawin ko pa din ang lahat. Tugon ni Kapitan Arnel. Naupo ito sa harap ng mesa kasama ang dalawang panauhin. Hinayaan nilang magkwento tungkol sa kung ano ang totoong kaganapan. Ayon kay Aling Lourdes, namumuhay sila ng payapa kasama ang ilan sa mga kaanak. Ngunit isang pangkat ng mga mangaso ang naligaw at hindi sinasadyang matuklasan ang kanilang sekreto. Nakarating ito sa mga taong bayan. Isa-isang pinagpapapatay ang mga magindara sa pamayanang iyon. Maswerte namang nakatakas ang mag-ina, kaya nakarating sila sa bayan nila Aurelio. Kung pangkaraniwang tao lang ang sumalakay sa inyo, bakit hindi kayo lumaban? Tanong ni Aurelio. Bagaman mula kami sa angkat ng mga aswang, kami ang lahi na ang tanging nais ay kapayapaan.
Ayaw namin ng gulo. Kaya minabuti naming tumakas ngunit sa kasamaang palad. Nasawi ang ilan sa aming kalahi. At sa palagay ko, hindi lang pangkaraniwang tao ang mga nakalaban namin. Ilan sa kanila, may taglay na kakaibang lakas. Tugon ni Aling Lourdes. Nang mga sandaling ito biglang sumagi sa isipan ng binata ang tungkol sa kasong hinahawakan. Ang pagkamatay ng ilang katao dito, sa palagay nyo, sinong may gawa nun? Si Baldomero. Mula siya sa lahi ng mga aswang na kung tawagin ay talonanon. Mga uri ng aswang gubat na walang pinipiling biktima. Makikilala nyo ang lahing ito dahil sila lamang ang may mga alagang tiktik. Nanlaki ang mga mata ni Aurelio nang marinig ang sinabi ni Aling Lourdes. Naalala nito ang mga nangyari ilang taon na ang nakalipas. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Aurelio. Hindi magtatagal, mag-aasik ng lagim ang mga Panginoon ng tiktik na napatay mo. Napagtanto ng binata na may kinalaman ang pagkamatay ng ilang katao sa nangyari noon. Ang pag-iigante ang dahilan ng lahat. Ninong, maaari bang dito muna sila Aling Lourdes pansamantala habang nilulutas ko ang unang kaso? Pakiusap ni Aurelio. Walang problema sa amin ang tumulong kung gusto mo. May kakayahan kaming tumugis sa mga aswang na kagaya namin. At wag mo ding problemahin ang aming matutuluyan. Wika ni Aling Lourdes. Iniisip lang ni Aurelio ang kaligtasan niya. Lalo pa at alam niyang napakadaming naghahanap sa inyo. Aurelio, walang problema sa akin. Total, mag-isa lang naman din ako sa bahay ko. Tugon ni Kapitan Arnel. Laking pasasalamat ng binata sa kapitan. Nang gabing iyon, muling bumalik sa pagpapatrolya si Aurelio. Kasama niya si Fatima. Medyo naiilang ang dalaga dahil ito ang unang beses na makikisalamuha siya sa isang tao at lalaki pa. Kanina pa kita napapansin, Fatima. Wala kang kibo. May problema ba? Kung napapagod ka na, pwede tayong bumalik. Mukhang maayos naman ang lahat eh. Wika ni Aurelio. Ayos lang ako, sir. Hindi lang ako sanay na makisama sa mga lalaki. Yung kinalakihan ko, puro kami babae sa aming tribo. Napahinto si Aurelio sa sinabi ng dalaga. Napangiti ito dahil hindi niya lubos akalaing may ganong uri ng pamayanan. Seryoso ka, Fatima? Literal na puro kayo babae. Eh bakit naman nagkaganon? Tanong ni Aurelio. Napayuko lang sa iya ang dalaga, ngunit may ginawa ang binatang nakakuha ng kalooban ni Fatima. Isang matandang babae ang papatawid sa kalsada. Nakita nila na sa gawing dulo ng daan ay may humaharurot na sasakyan. Walang kaalam-alam ang matanda sa maaaring mangyari. Kaya dali-daling tumakbo ang binata at itinulak palayo ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Fatima dahil ang buong akala niya tatamaan ito ng humaharurot na sasakyan. Ayos lang po ba kayo, Manang? May masakit po ba sa inyo? Tanong ni Aurelio. Mabuti na lang wala ni isang galos ang matanda. Habang nakatitig kay Aurelio, hindi naman maiwasan ni Fatima ang mapangiti. Sa isip ng dalaga, hindi nagkamali ang kanyang ina sa pagtitiwala sa binata. Tama nga si nanay. Mapagkakatiwalaan ka nga talaga. Sa kabila ng ginawa namin sa'yo, hindi ka nagdalawang isip na tumulong. Salamat ah. Wika ng dalaga. Matapos ang kaganapan ay nagpatuloy na ang dalawa sa pagpapatrolya. Wala namang kakaiba ng mga sandaling iyon. Maliban na lang sa dalawang kalalakihang nakatayo malapit sa poste ng ilaw. Dahil gabi na, nilapitan ito ni Aurelio upang sitahin. Agad namang umalis ang dalawa, ngunit ilang sandali lang ang nakalipas.
Muling bumalik ang dalawang lalaki. Sa pagkakataong iyon, may mga dalang pamalo ang mga ito. Ano ba sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Gusto niyong mapusasan? Magpalipas ng gabi sa kulungan? Hala sige, magsiuwi na kayo. Wika ni Aurelio. Ngunit laking gulat ng binata nang bigla siyang sugurin ng mga ito. Ibigay mo sa amin yung dalagang aswang na yan. Malaki ang atraso niyan sa amin. Wika ng isa sa mga lalaki. Kasalanan? Bakit? Anong ginawa niya sa inyo? Sa amin wala, pero sa kapatid ko meron. Pinatay ng dalagang yan ang pamangking ko. Napalingon siya kay Fatima. Agad ding ibinaling ang atensyon sa kalaban. Sinipa niya ito ng malakas, dahilan para tumama ang lalaki sa poste at tuluyang mamatay ang ilaw. Aurelio, nakakakita ako sa dilim. Lumapit ka sa akin, nasa likod mo ko. Yung mga kalaban naman, malapit lang sa akin. Wika ng dalaga. Agad naganap ng paraan si Aurelio upang makaalis sa lugar. Kailangan natin makaalis dito, Fatima. Paniguradong hindi lang sila ang nandito. Tugon ng binata. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at dali-daling tumakbo papunta sa pinakamalapit na poste ng ilaw. Hindi na sumunod ang dalawang kalaban at inakala nilang umalis na ang mga ito. Ngunit sadyang napakalakas ng pang-amoy ni Fatima. Nalaman niyang nasa likod lang nila ang mga kalaban. Muli na namang sinunggaban ng dalawa si Aurelio. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang mapagpilian ang binata kung hindi ang lumaban. Sinalubong nito ng malakas na suntok ang isa sa mga kalalakian. At nang tamaan niya ito, tumalsik ang lalaki papunta sa isa pa niyang kasama. Tumayo ang dalawa at sabay na sumugod. Dumampot ng kapirasong patpat si Aurelio. Ginawa niya itong sandata. Halos hindi makalapit ang mga kalaban sa kanya ng mga sandaling iyon. Kaya naisipan ng dalawa na umatras. Hindi pa tayo tapos, binata. Magantay ka. Malalaman ni Pinunong Baldomero ang tungkol sa'yo. Wika ng isa sa mga kalalakian. Huwag kang mag-alala. Aantayin ko yung sinasabi mong pinuno. Tugon ni Aurelio. Agad na ding nawala ang dalawang kalalakian. Mabilis na ding umuwi ang dalawa sa tahanan nila Kapitan Arnel at sinabi din ng binata na si Fatima ang kanilang hinahabol. Paano yan ngayon? Siguradong malalaman na ng pinuno nila ang nangyari. Isang problema na naman ang haharapin mo. Ano ba yan, Aurelio? Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang pamumuhay? Ni minsan ba, hindi mo iniisip na magkaroon ng simpleng buhay? Tanong ni Kapitan Arnel. Kung mamumuhay man ako ng normal, Ninong, para saan ang mga tinuro nyo? Itatago ko na lang ba ang lahat ng ito? Kahit alam kong may kakayahan akong tumulong. Malabo yan, Ninong. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa kapwa ko. Para sa kwento na to, wag nating kalimutan yung tungkol sa mga Magindara. Batay sa mga nakaraan kong kwento, yung mga Magindara kasi kalimitan, nakatira sila malapit sa dagat. Tapos, yun nga, meron silang malakas na uri ng lason. Karamihan sa mga Magindara, puro babae lang sa isang tribo, kaya nahihirapan din silang magparami ng kalahi nila kasi sobrang bihira nila, sobrang pihikan sila sa mga kalalakihan. Kaya batay din sa storya ng mga Magindara, unti-unti nang nauubos ang kanilang angkan. Well, tignan natin sa kwento na ito kung ano nga bang mangyayari at kung ano pang bagong impormasyon ang makukuha natin sa mga Magindara. Muli maraming salamat. Paalam.